salamat sa Panginoon at nandito maraming mga kabataan. Napakahalaga po yung ating pag-aaralan ngayon. At ito'y napapanahon na kailangan nating malaman kasi bago nga gugunawin ng Panginoon ang sanlibutan, mayroon siyang ibibigay na mensahe. Ito yung sinasabing mensahe sa huling panahon na magbigay kaluhatian or sa English, give glory. Balikan natin yung mga palatandaan sa huling panahon para malaman natin na tayo ba ay nasa katapusang panahon na ba. So sabi dyan sa Matthew 24 verse 7, sapagkat magsitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Nangyari na ba na mayroong mga giyera sa ating panahon? Mayroon na. Mga lindol? Mayroon na rin. Mayroon na rin bang nagugutom? Mayroon na. So ibig sabihin itong mga palatandaan ay nangyari na. So ano pang sinasabi dyan? Magkaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako, magkakagutom, magkakasalot. May salot na bang dumating? Sa ating panahon, ano yun? Yung COVID. So yung COVID po ay katulad siya ng salot o isang uri ng salot. Magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot ng mga dakilang tanda mula sa langit. Nakakita na ba kayo na ang buwan minsan nagiging pula? O pulang tubig? So kasama po yan sa mga dakilang tanda mula sa langit. Ibig sabihin, lahat ng mga tanda na yan ay nangyari na. So yan ang palatandaan bago ang pagbabalik ng Panginoon. So dahil nangyari na yan, ibig sabihin, malapit na yung pagbabalik. Handa na ba tayong, katulad ng kanta kanina, handa na ba tayong salubungin siya? So kailangan natin alamin kung ano yung requirements. Kasi sasalubong ka lang, hindi mo pala alam requirements, hindi ka makapasa. Diba? So paano kung sabihin natin, kailangan lahat mag-uniforme ng puti. Eh wala tayong nakasuot ng puti. Kaya kailangan alamin natin ano bang sinabi ng Diyos para tayo ay makasama sa pagsalubong. So sabi dito, bakit hindi pa dumating o hindi pa dumating yung katapusan? Ano ang inaantay ng Diyos? Sabi sa Matthew 24:14, at ipangangaral ang ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang kaya pala wala pang wakas kasi marami pa sa atin ang hindi alam yung ebanghelyo na tinutukoy niya. At itong pag-aaralan natin ay isang bahagi po ito ng ebanghelyo na kailangan malaman ng tao. So yun po ang inaantay ng Panginoon sa atin na malaman yung ebanghelyo. Kagaya po ng sinabi sa Revelation, ikumpara po natin yung ebanghelyo na tinutukoy. Sabi sa Revelation 14 verse 6, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan. Pag sinabi pong mabuting balita na walang hanggan, ang bunga po niyan pag sinunod mo ay buhay na walang hanggan. At sabi niya upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at bawat bansa at angkan at wika at bayan. Mayroon bang sinabi na religion yan? Mayroon bang sinabi na ibalita ito sa mga religion ng ganito? Wala, di ba? Ang tinukoy dyan, ibalita sa mga nananahan sa lupa. May nakita na ba kayong nakatira sa ulap? Wala pa po. Yung bahay niya, nakita nyo sa ulap? Wala pa po. So, wala. Ibig sabihin, lahat ng tao na nakatira sa sanlibutan, ang bahay nila ay nakatirik sa lupa, kailangan nilang malaman ang mabuting balita. Ayan, sabi sa Revelation 14 verse 7, dito po tayo kukuha ng mensahe. Yan po ang mensahe niya. At yung naka-highlight po, yan lang po ang ating pag-aaralan ngayon. Pero sabi diyan, at sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalahatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, magsisamba kayo sa gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Bakit sinabi niya ng malakas na tinig? Pag ikaw tumawag, pag hindi nakinig yung tinatawag mo, anong gagawin mo? Lalakasan mo yung boses mo kasi baka hindi narinig, di ba? So, ibig sabihin, pag sumigaw ka na, anong gusto mong mangyari doon sa tinawag mo? Lilingon at kailangan magkaroon siya ng atensyon kasi sumigaw ka na eh. Yun ang ibig sabihin na ang mensaheng ito, sinigaw ng malakas na tinig kasi gusto na yung mga tao ay magbigay ng pagpapahalaga, makinig at makita nila na mayroon palang babala sa atin sa huling panahon.
At sabi niya, matakot kayo sa Diyos, magbigay kalahatian sa Kanya. Tapos sabi pa diyan, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Alam niyo po sa ngayon sa ating panahon, kasalukuyan na pong ginagawa ang paghatol. Bakit? Makikita nyo na may mga taong bigla lang namamatay. Anong ginagawa sa kanila? Tapos na kasi silang nahatulan. So ang tanong, paano natin nasigurado na tayo ay tatagal pa sa hatulan or mas maaga pa? Mayroon na pong nangyaring kahatulan at ang kasunod pa dyan, sabi niya, magsisamba kayo sa gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, ng mga bukal ng tubig. Halos lahat ng tao sa sanlibutan ay sumasamba. May kanya-kanyang religion. Ang tanong, paano ninyo malaman na ang inyong sinasamba ay siyang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal? Pero hindi po natin pag-aaralan yan yung pagsamba. Doon po tayo sa magbigay kalahatian. So ano ba yung pagbibigay kalahatian? Paano ba natin ibigay yung kalahatian? Sabi sa unang Kronika, chapter 16, verse 29, inyong ibigay sa Panginoong kalahatiang marapat sa kanyang pangalan. Anong gagawin mo? Mangagdala kayo ng handog at magseparoon kayo sa harap niya. So saan ba natin makikita na kailangan maghandog tayo sa Diyos? Saan tayo pumupunta? Saan ba naghahandog ang tao? Pag sumasamba ka, di ba, nagdadala ka na sumasamba ka, mayroong mga kalahati na natin, patapos na ng simbahan, mayroon nang nag-iikot yan na magbibigay ka na. So ibig sabihin yun, maghahandog ka. So ibig sabihin, ang tao, maluluwahati niya ang Diyos pag siya ay sumamba at naghandog. Sabi pa niyan, inyong sambahin ang Panginoon sa ganda ng kabanalan. So sa pagsamba pala, naluwalhati natin ang Diyos. So ngayon, kung Biyernes Santo lang tayo sumasamba, so hindi nalulugod ang Diyos kasi matagal tayong uli, hindi nakasamba. Kailangan pala ng Diyos o gusto niya pala na ang tao na nilikha niya ay sasamba sa Kanya. Ano pang sinabi? Paano natin maibigay ang kalahatian sa Diyos? So anong ginawa nila? Kumakain. Ano bang sinabi pag ikaw ay kumakain? Sabi sa unang Korinto chapter 10:31, kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalahati ng Diyos. So yung sa pagkain pala natin at sa pag-inom, naluwalhati natin ang Diyos at maging yung kung anuman ang ating ginagawa, dapat naluluhati natin ang Diyos. So pupukus tayo dyan sa pagkain at sa pag-inom. Ano ba ang ating iniinom, ang ating kinakain? Yan ba ay nakakaluhati? Ha? Kanin tubig? Yung pagkain ba natin ay naluluhati natin ang Diyos? So ano ba ang ibinigay na instruction ng Diyos sa atin? Nung una, ano ang sabi ng Diyos sa patungkol sa pagkain? Kasi hindi niya lalangin ang tao kung wala siyang, hindi niya alam kung ano ang himay-himay na meron sa tao. Di ba mapapansin nyo, sa mga pabrika ng motor, may naka-indicate dyan na yung motor talaga para lang sa, anong ginagamit sa kanya? Gasolina lang. Nakita na ba kayo ng motor di crudo? Wala po. Yung motorcycle? Wala pa. Pero subukan kaya natin, anong mangyari? Sa tingin nyo? Pag gamitan natin yung di gasolina, lagyan natin ng crudo, ano kayang mangyari? Masisira o hindi? Masisira. Pwedeng masira at pwedeng hindi rin naandar. So ibig sabihin, kung ang nagawa, alam niya yung anong gagamitin doon sa kanyang ginawa. Katulad po sa atin, na tayo ay nilikha ng Diyos, alam niya kung ano yung mga dapat nating kainin at dapat nating inumin. So ano ba ang kanyang ibinilin sa atin? Sabi sa Genesis, ang Genesis po ay unang aklat sa Bible, nasa Old Testament siya. Sabi diyan, chapter 1 verse 29, at sinabi ng Diyos. Sino nagsabi? Ang Diyos.
Ang Diyos nagsabi, hindi po ako binasa ko lang. Narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. So yun pala ang ibinigay sa atin ng pagkain. Pero anong kinakain natin ngayon? So karamihan sa kinakain natin, more on, lalo na pag may pera ka. O, di ba? Bili ka ng bili ka ng fried chicken. Bili ng lechon. Diba? Pero yung ating katawan pala, nakadesign sa prutas at gulay lang. Hindi sa mga karne. Alam nyo ba na sa pag-aaral, ang ating katawan o yung karne, alam nyo ba na pag kumakain tayo ng karne, 72 hours yan bago lalabas sa ating katawan. Ibig sabihin 3 days. Kaya pag kumain ka ngayon ng karne, kinabukasan karne uli, hindi pa yun lalabas. Mag-abot pa yun ng 2 araw, 3 araw bago yan, titira muna yan. Kaya minsan, pag nagpalabas kayo ng hangin, ang bango-bango. Kasi yung kinakain nating karne, matagal na yun nabubulok sa loob. Kasi matagal siyang makalabas. Pero pansin niyo pag kumain kayo ng prutas at gulay, kumain kayo ngayon, minsan sa gabi, nag-CCR na kayo. Kumain kayo ng gabi ng gulay at prutas, kinabukasan, nag-CCR na kayo. Pero pag karne, constipated po ang sa atin yan. So matagal siyang inilabas kahit anong uri po ng karne, basta karne siya. Kaya dito, nakadesign pala yung ating katawan sa prutas at gulay lang. So ngayon, kung ibang ating kinakain, kaya mapapansin nyo, yung tao, sa panahon na prutas at gulay lang ang kinain, katulad ni Noah. Si Noah ilang taon? Yung unang magulang, si Adan. Si Adan, 930. Yung buhay niya, 930 years. Kasi anong kinakain niya? Prutas at gulay lang. Tapos sa atin ngayon, hirapin na makaabot ng 100. Kasi bakit? Anong kinakain natin? Bukod sa kumakain tayo ng karne, marami pa tayong pampalasa. Dati si Adan at iba, wala silang pampalasa. Kung ano yung kinitin nilang gulay, siguro lalapuan lang nila yan, sabawan, yun na. Sa atin ngayon, ang dami pang mga lagyan ng asin. Mayroon pa, lagyan natin ng magic para magic ang sarap niya. So, ganon ang nangyari sa tao ngayon. Nilalagyan ng kung ano-ano mang mga pampalasa, kaya yung natural na sarap ng mga gulay ay nawala na. Nandun na doon sa nilagay na pampalasa. So, dito makita natin na mali pala yung ating nakaugalian na ginagawa. Kasi kung ating gagawin, katulad nung kanina na ang pabrika ng motor ay ikaw na bumili, iba ang ginawa mo kaysa doon sa sinabi ng gumawa. Tapos dahil ikaw nakabili, sabihin mo, hindi ako naman nakabili, di bahala ako sa paggamit niya kung anong gagawin ko. So yun nga ang nangyari dahil sinabi lang sa inyo, yung nandun sa manual na kailangan gasolina lang. Pero dahil mayabang ka, gusto mo na ikaw talaga mag-control, hindi, basta ako lang yan, total binili ko na rin yan eh. So ikaw ang di anong nangyari? Nasira. So sa tingin nyo, ang dinisign sa atin prutas at gulay tapos ibang nilalagay natin sa ating katawan, gaano itatagal ang ating katawan? Kaya mapapansin nyo ngayon, dati po ang ating mga magulang, ang ating lolo at lula, ang lolo at lula natin o yung ating mga magulang, sila yung naglilibing o yung mga anak ang naglilibing sa lolo at lula. Minsan tatay, nanay ang naglilibing sa kanila mga anak. Pero ngayon, sino na ang nililibing ng lolo at lola, ang nanay at tatay? Yung mga anak na. Bakit kaya? Sa tingin nyo? Kasi mapapansin nyo, bakit mahaba ang mga buhay ng ating lolo at lola? Kasi sa kanilang panahon, hindi sila maarte sa pagkain. Wala nang maraming pampalasa. Di ba? Madalas, hindi pa naman develop yung mga syudad doon. Kundi saan sila? Sa mga bundok. May mga anuhan sila, may mga sakahan, may mga
taniman sila, kaya yung kanilang kinakain, presko, walang chemicals. Eh ngayon, kahit maggulay ka ngayon, hindi mo alam na puno na rin pala ng chemicals yung ano. So, pahama ka pa rin. So ngayon, balik tayo. Tingnan natin, ano bang, kailan ba nagsimula na kumain tayo ng karne, ng mga karne? Sino nakita nyo? Sa panahon ni Noah, nagsimula pala, doon pala nagsimula. At sabi diyan, at sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka at ang iyong buong sambahayan sa sakyan sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. So, ngayon, nung pinalulan ng Panginoon si Noah ng mga hayop doon, bakit sa kanila nagsimula yung pagkain ng hayop? Sa tingin nyo kaya? Kasi dahil po dito, umuulan. Di ba sila nakalutang-lutang ng ilan? At umulan sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. So kahit anong prutas at gulay ang i-preserve mo, sa loob ng 40 araw at gabi, walang matira. Mabubulok yon. Kaya, ano ang pwede nilang kainin? Dahil umabot ng 40 taon, 40 na araw, gabi at araw, umuulan, nandun sila sa loob ng arka. So ano ang pwede nilang kainin na hindi nabubulok? Di ba yun lang yung mga hayop na pinasakay nila? Pero doon ba sa pinasakay nila, mayroong marumi at malinis doon na hayop? Tingnan natin. Oh. Mayroong palang marumi at malinis na hayop. So sabi diyan, sabi dito sa chapter 7 verse 2, sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tig-pipito ng lalaki at ng kanyang babae, at sa mga hayop na hindi malinis ay 2 ng lalaki at ng kanyang babae. Pansinin nyo ha, yung malinis, ilan ang pinapasok niya? Tag-pipito, 7 babae, 7 lalaki. So ano kayang gagawin nila doon? Dahil 40 days and 40 nights, yung malilinis na hayop, ang pwede nilang kainin doon. Magtira lang sila ng tag-2 pares. So kadaming pinapasok niya, pansinin nyo, anong mga hayop ang tig-2 lang? Camel, hippopotamus, zebra. Bakit? Ano sa tingin nyo ang mga hayop na tag-2 lang? Marumi, hindi pala sila malinis. So dahil hindi nga sila malinis, ayaw ng Diyos na kainin. Kayo ba, pag sinabi ng nanay nyo, anak, wag mong kainin yan kasi marumi na yan, kakainin mo ba? Hindi po. Hindi na. Pero bakit? Ang ating Panginoon, sinulat niya sa Bible, sinabi niya na marumi yan, hindi yan malinis, pero bakit kinakain natin? So tingnan natin, ano bang mga hayop ang marumi? Tingnan natin. Unahin muna natin, mayroon bang kautusan patungkol sa pagkain sa laman ng hayop? Sabi niya sa Leviticus 11 verse 1, at sinalita ng Panginoon kay Moses at kay Aaron na sa kanila ay sinabi, sabi niya, ito ang kautusan tungkol sa hayop at sa ibon at sa lahat ng mga buhay na gumagalaw sa tubig at sa lahat ng nilikha na umuusad sa ibabaw ng lupa. So mayroon palang kautusan. Parang pabrika po na gumagawa ng mga sasakyan, mayroon silang manual. Kaya pag hindi mo sundin yung manual, masisira agad yung yung gamit mo. Pero pag katulad ng Panginoon, mayroon pala siyang iniwan sa atin na instruction. So yung iniwan sa atin na instruction, pag sundin natin, siyempre, makikinabang tayo at hahaba yung ating buhay. So yung mga bata, ano muna ha? So sabi dyan, mayroon palang kautusan tungkol sa hayop. Alamin natin, ano ba ang mga hayop na sinasabing malinis at marumi? Sabi niya, bakit kailangan nating malaman kung ano ang makakain at hindi makakain? Bakit kaya? Kasi sabi dyan, upang lagyan ninyo ng pagkakaiba ang karumal-dumal at ang malinis. So para malaman natin kung saan ang marumi at saan ang malinis, yun palang ibig sabihin niya. At ang may buhay na makakain at ang may buhay na hindi makakain. Kaya hindi pala lahat ng nilikha ng Diyos ay pwede nating kainin. Kasi bakit? May nilikha man ng Diyos yan, may mga purpose. Di ba? Pansinin niyo ang tao sa komunidad.
Paano na lang kung walang SWM? Ano yung SWM? Solid, yung nangungulikta sa atin dito, Solid Waste Management. So paano na lang ang ating barangay, ang ating syudad, kung walang nangungulikta ng basura? Sa tingin nyo, anong mangyari sa basura natin? Baka sa harap natin, gabundok, gakalat yan. So ibig sabihin, sa partisipasyon sa komunidad, mayroong kanya-kanyang trabaho. Ganon din po sa nilikha ng Diyos. Hindi lahat ng nilikha ng Diyos ay para sa pagkain, kundi mayroon siyang mga ginagampanan sa ating komunidad, sa ating environment. So tingnan natin, ano ba yung sinabing malinis at marumi na mga hayop o hindi makakain? So ano yung nakikita nyo? Kalabaw. Kalabaw. Anong palatandaan natin? Anong palatandaan natin? Sabi niya, alinmang may hati ang paa, na baang at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. So tingnan nyo ha, ang palatandaan pala natin na kung pwede natin siya makain, yung hati ang paa at ngumunguya. Ang kambing, anong paa niya? Hati. Ang baka, hati din. Ang kalabaw, lahat ng nabanggit ko, hati ang paa at ngumunguya pa sila. Hindi lang hati ang paa, kundi kasama ng ngumunguya. Hindi pwedeng ngumunguya lang siya pero hindi hati ang paa. Kailangan yung dalawa, hati ang paa at ngumunguya. So tingnan natin. Katulad niyan, ang baka, kalabaw, kasama po yan na hati ang paa at ngumunguya. Bakit sinabing ngumunguya? Mapapansin niyo yung baka at kalabaw, kahit hindi na yan siya kumakain ng damo, pero ngumunguya siya. Wala naman kayo nakita na nagkagat siya, di ba? Pero nakikita niyo siyang ngumunguya. Na alam niyo ba na ang tiyan ng baka ay mayroong apat na kwarto. Sa ating kasi yung ating tiyan, isang kwarto lang. Sa baka at saka sa kalabaw, may apat yan sila na kwarto. Pag kumain yan sila, diretso agad yan sa isang kwarto. Tapos pag matapos niyan sila magkain, ilalabas nila yung una nilang pinasok. Nguya-nguyain nila yon at ipasok nila sa pangalawang kwarto. Ganun ang proseso ng kalabaw. Kaya mapapansin nyo, kahit tapos na siyang kumain, sige pa rin siya kanguya. Kaya at isa din sa palatandaan ninyo, ano bang kinakain ng mga hayop na binanggit ko? Damo lang. So ibig sabihin, hindi siya marumi kung titingnan natin. Oh. So ano ang palatandaan pa natin na hindi pwedeng kainin? Oy. Baboy, pakain darap. Ano kaya ang baboy? Malinis kaya ito? Madumi! Bakit? Sinong nagsabi? Malinis! Nagbago ng isip. Basahin na lang natin. Malinis, Sabi niya, Dati yung pao. sabi niya, sa Leviticus 11 verse 7, at wala nang bumasa. At ang baboy, pagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya. Ano siya sa kanya? Malinis. Karumal-dumal. Ano ba sa ibig sabihin yung karumal-dumal? Alam mo sa isang term ng karumal-dumal, maliban dun sa sinabi niyang marumi, mayroon pa yung isang term ng karumal-dumal is yung kadiri. Di ba pag makita kayo na suka ng aso, makita kayo suka ng kadiri. So dahil sinabi ng Diyos na kadiri pala yan, kakainin natin. Sarap, kaya lang lechon. Diba? So, sinabi niya, ang kanyang paa ay hati, pero hindi siya ngumunguya. Bakit? Paano pala kumakain ang ang mamoy? Di ba mapapansin nyo, may mga magulang tayo na pag kumakain ka, tapos ang ingay-ingay ng pagmuya mo, anong sabi sa'yo? Para kang baboy kumain. At yung mga kanina nabanggit ko, yung baka, kalabaw, paano silang kumakain? Di ba tahimik lang? Ninunguya nila. Ninunguya lang nila, hindi sila yung grabing magkain, di ba? So, ibig sabihin, yun ang palatandaan ay binigay ng Diyos. May hati ang paa at ngumunguya. Dahil ito, hati lang ang paa niya, pero hindi ngumunguya,
Pwede bang kainin? Hindi. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Oh, bakit? Anong sabi niya? Sa verse 8. Kanina verse 7, ngayon verse 8. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan at ang bangkay ng mga yaon ay huwag niyong hipuin. Kahit pala patay, hindi mo pwedeng hipuin. Sabihin mo na, ay Brad, ano lang naman ako, nagluto, hindi naman ako kumain. So pagluto mo, anong ginagamit mo? Kamay. Kamay. Ay di Brad, nagwantis naman ako. May lusot pa eh. Sa paghugas mo kaya, hindi ka natalsikan ng mga tubig nung galing doon sa pinaghugasan mo. Diba, ganun din yon. So sa pagluto mo, paglagay mo ng ano, pagluto na, anong ginagawa mo? Titikman. Eh Brad, hindi man ako nagtikim. Pinatikman ko sa iba. So ganun din yung kasi humawa ka, hinipo mo, marumi ka. Ano bang ibang term? Kagaya po ng nabanggit ko kanina, ano pa yung sinabi ng Diyos na mga marumi? Kamel. Gayon may ang mga ito hindi kakanin sa mga ngumunguya o sa baak ng paa, kamilyo at ang liebre. Ang kamilyo, alam niyo yung kamel, oh? Ang liebre ay isang uri po ng rabbit. Yung mas malaki sa rabbit, yun po ang libre. At ang kuniho, so yun yung kuniho at libre, mas malaki yung libre kaysa kuniho. Sapagkat sila yung ngumunguya, ngunit walang hati ang paa. Ano sila? Mga marumi. So sinong nagsabi? Ang Diyos. Hindi tao ang nagsabi niyan, nakasulat sa Bible. Ibig sabihin, salita ng Diyos yan, ang Diyos nagsabi na marumi pala yan. Kung marumi, bakit kinakain natin? Kasi wala pong nagturo sa atin, di ba? Ngayon nyo lang narinig yan. Yung iba, maaring matagal nang narinig yan, pero dahil ang sarap kasi ng lechon, ang sarap ng ano, sige na lang. Pero, kung marumi pala yan, lagi nating nilalagyan yung ating katawan ng marumi. Gaano na kaya karami yung dumi na nakukuha natin? Kasi pag dumi natin, hindi naman lahat ng kinakain natin ay nailabas eh. Hindi yan katulad ng tubig na pag ibuhos mo, labas lahat. Ang design po ng bituka natin, marami yung mga yung parang mga ganon-ganon. Kaya marami diyan ang maiiwan. So ano pa ang sinabi na marumi? At ang babo, sapagkat may hating paa ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. So kanina karumal-dumal, ngayon sinabi na mismo na ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila ay huwag ninyong kakanin at ang kanilang bangkay ay huwag mong hihipuin. Mapapansin nyo ngayon, di ba dumating nakaraan ang salot. Hanggang ngayon nga, sabi nga ng gobyerno, meron pa rin salot, di ba, may COVID-19. Pero yung malaman nila na mayroong COVID ang isang tao, anong ginagawa? Pwede ba kayong magsama nung may kasamang COVID? Hindi, ika-quarantine sila. Sinong nagsabi na ika-quarantine sila? Mga tao lang. Pero ito, sinabi mismo ng Panginoon na kahit bangkay niyan, huwag kayong hihipo. Hindi lang hinipo. Natikman ko nga, sarap ang lutong. Ganon tayo. So, sinong may sabi na marumi yan? Hindi po tao ang nagsabi. Ngayon, sabi nila, ay hindi Brad, para lang kasi yan sa mga Hudyo. Ibig sabihin ba niyan, nung sinabi ng Diyos, ibig sabihin, ang mga Hudyo lang ang nilikha ng Diyos na tao? At isa pa, ang Hudyo lang ba ang mahal ng Diyos na mga nilikha niya? Hindi po. Hindi rin. So kaninong instruction yan? Para sa ating lahat. Hindi lang sa mga Sabadista, kasi sabi niya, hindi sa mga Sabadista lang yan, kasi nagkataon po na ang mga Sabadista, sila ang nakabasa niya at sinunod. Yung iba nabasa, may sarap yung pagkain eh. Sabi nga, pag kumain ka, mamatay ka. Pag hindi ka kumain, matay ka rin. Kain na lang. So gano'n ang ginagawa nila. Okay. Pag-aralan natin yung medical discovery. Ano ba ang napansin nila doon sa karne na yan? Mayroong tinatawag na trichinosis. Ano ba yung trichinosis? Isang ano po yan, isang sakit na makukuha natin sa pagkain natin ng baboy. Alam mo? Tingnan natin. So saan ang galing yung trichinosis? Sa baboy. Galing po yan siya dyan. Tapos, ano ang mayroon sa kanila niyan? Mami pig.
Sabi dyan, ang trichinosis, also called trichinosis, is caused by eating raw or undercooked. Pag kumain ka ng ano, lalo ba yung ihaw-ihaw lang, nako. Tapos hindi ano pagkaluto. Yan. Tapos saan natin nakukuha yan? Animals such as domestic pigs or wild boar. Sa mga baboy or sabi nating mga baboy damo. Wild boar is baboy damo yan. Kaya ibig sabihin, doon pa rin sa baboy sila nakukuha. So tingnan nyo. Ano ang mayroon na, anong uri pala yung trichinosis na yan? Ano ang mayroon sa kanya? Uod. Yan po ay tiningnan yung karne at yan po ang nakikita sa mismong karne. Kahit magkuha kayo ng karne, ipa-examine nyo sa ano, ipa-microscope nyo, tingnan nyo kung mayroon ba talagang ganyan. Galing po sa kanila yan. At yan po yung ano na yan, maliit lang po yan siya at lumalaki yan habang, di ba, sabi nyo, yung una, karamihan sa mga tao minsan may sabi na, uy, may bukol ako. Saan ba dito? Dito. O dito, may bukol ka. Naalagyan ka ng bukol. Tapos yung bukol mo lumalaki. Kasi pag lagi kang kumakain ng pagkain nila, lumalaki po yung bukol na yun at nagiging cancerous. Yan po ang dahilan niya. So pag kumain ka niyan, mapupunta doon sa hayop, nandun sa karne, mapupunta po sa'yo, magkakaroon ka ng sakit. Kaya yung karamihan na mayroon pong cancer, lalo na pagdating sa mga bukol-bukol na yan, diyan po nanggaling yan sa pagkain natin ng marurumi. At yan po ang paborito na pagkain ng cancer. Okay. So, ano pa? Ito po ang mapapansin yung mga bukol na yan. Paghiwain natin yung mga bukol, paghiwain natin yan, yung laman yan, ganyan. Lumalaki na sila, dumadami, kasi nga, pinapakain natin ang pinakapakain ng paborito nila. So, saan siya nanggaling? Ayan, maliban pa dyan, minsan nakikita nyo sa mga mata, kala nyo parang ugat, pero bulati na pala yan. Yung iba nga, minsan inooperahan dito para lang maalis. So, ayan po ang nangyari. Ito. So, dahil yan, dito nagsimula, saan na yan? Pork chop. Wow, sarap. Sarap pork chop eh. Mula dyan sa kanya, alam niyo po, yung karne, kailangan mo muna siyang sunugin bago mo mapatay yung uod. Oh. At sabi pa niya dyan, oh, pag ikaw ay kumain ng hindi luto masyado or kinikilaw mo siya, lalo na sa mga karne ng baboy, sabi dyan, yan po ay magkakaroon ka ng trichinosis at magkakaroon ka po ng ganyang ng ganyang bulate. So, sa bawat pagkain ba natin, ini-examine natin agad. Bawat pagkain ba, tinitingnan nyo kung may bulate yan? Di ba? Hindi. Niluluto nyo, hugasan, tapos hiwa-hiwa. Yan na. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanya na kahit yung mga patay niyan, kahit yung karne niyan, huwag niyong hipuin kasi mayroon siyang bakterya talaga na nakukuha. Okay. So, ayan. Eh Brad, hindi naman ako kumain eh. Nagluto lang ako. O, sabi niya, huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan at ang bangkay ng mga yaon at huwag ninyong hipuin ang mga karumaldumal nga sa inyo. So kahit ang bangkay ay huwag nating hipuin. Eh paano kayo magluto si mama, si papa? So paano kayo ngayon? Kaya kailangan malaman ni papa at mama nyo na mayroon palang nakasulat. Baka sabihin lang nila na itong batang ito, magalit na tuloy sa akin kasi kung anong pinangsasabi ko dito, yung mga anak nila, hindi na kumakain ng baboy. Bakit? Madumi daw yan. Hindi po ako nagsalita, binabasa lang po natin. Pag pumunta yung magulang nyo dito, mas mabuti. Kasi bakit? Ipapabasa ko sa kanila. Diba? So yun ang tama, sabihin nyo. Sino nagsabi? Pumunta kami doon sa bahay ni Ate Eden. Yan. Turo nyo lang. Kasi welcome naman sila dito. Ano bang gusto nyo? Yung problema dalhin niya, bakit yung anak niya. Madali lang yan. Basa.
Basahin lang natin kasi nasusulat. So ano pa ba ang hindi dapat nating kainin? Manok. Manok. Sabi diyan, maging palatuntunan palagi sa buong panahon ng iyong lahi sa lahat ng iyong tahanan na hindi kayo kakain ng taba ni sarap kaya nung anong tawag dati yung inihaw-ihaw na dugo, ano yan? Dugo. Betamax? Dati Betamax ang tawag niyan eh. Dinuguan. Yung iba sa dinuguan yung ano siya, yung parang nilaga na dugo tapos hiniwa-hiwa tapos iniihaw-ihaw. Isaw. Iba sa isaw, ang isaw kasi ano yun ng bituka eh. Betamax ang tawag nun sa amin. So ang isa pa pala sa ayaw ng Diyos na kainin natin, yung taba. Naku, gustong-gusto pa naman ng mga ano. Bakit kaya in-instruction ng Diyos na huwag kumain ng taba? Sa tingin nyo? May dumi daw po. Ito kasi yung ating heart. Tingnan nyo ha. Ay, Yung taba na yan, yun yung parang maraming bilog-bilog. Yan yung taba. At yung mayroong bilog, yung bilog na dilaw, yan yung mga taba. At yung bilog na pula, yan yung dugo ninyo. red blood cell. Di ba sabi mayroon tayong platelets, tinatawag, yan yung platelets, yung mga bilog na ano, na pula. Ang ating ugat, ayan yung dinadaanan yan. Kaya lang, tingnan nyo yung ugat natin. Pag maraming taba yan, nagliit na siya. Kaya dun, yan po ang cause ng high blood. So ang ugat natin sa utak, napakailiit lang, malaki na nga yung ano ng buhok natin eh. Malagyan niya ng taba. Tapos yung heart natin, puno na ng taba, mahirapan na siya mag-pump. Kaya pag mahirapan na siya ng pump, anong mangyari? Ma-heart attack siya. So pag na-heart attack ka, goodbye Philippines. So ganun po ang mangyayari. Kaya sinabi po talaga ng Panginoon na wag nating kainin yan kasi may epekto po sa ating katawan yan. At yan po ay na-discover na mismo ng science. So, sa tubig naman, kanina sa mga hayop, sa tubig naman, ano natin? So, ano ang palatandaan? Okay, sabi yan, may kaliskis at saka, so tingnan natin. Sabi niya sa verse 9 ng Leviticus 11, ang mga ito'y inyong makakain sa mga nasa tubig. Alinmang may mga palikpik at mga kaliskis sa tubig at sa mga dagat, sa mga ilog at sa mga kain ninyo. So yung palatandaan pala natin na makakain sa dagat ay mayroong kaliskis at mayroong palikpik. Bakit kaya may kaliskis? Eh hindi naman tayo kumakain ng kaliskis. Palatandaan. Kasi mapapansin nyo, pag ang isda walang kaliskis, ano pang lilinisin natin, di ba? Kaya ang dumi nun, kakapit agad sa kanyang katawan. Pero pag may kaliskis yan, tinatanggal natin ang kaliskis, naalis yung... Oh. So ano yung hindi makakain? Puset! So ano dyan? Lahat? Yes. O, tingnan natin. Anong palatandaan ng hindi makakain? Walang palikpik at walang kaliskis sa mga dagat at mga ilog at sa lahat ng mga gumagalaw sa tubig at sa lahat ng may buhay sa tubig ay pawang karumaldumal nga sa inyo. So bakit kaya? Ano yung mga walang kaliskis at walang palikpik? Lahat ng uri ng shells. Ang shells ba may palikpik? May kaliskis? Wala rin. So ibig sabihin hindi siya pwede. Yung mga alimango, alimasa. Wala rin. Ano pa? Ang hipon. Wala po. Ang hipon po meron siyang kaliskis, kaya walang palikpik. Pero hindi siya kaliskis as in katulad ng isda. Pero mayroon siyang, sabi nga, tatanggalin natin, hindi naman kinakain yun. Kaya lang, marumi pa rin siya kasi wala siyang palikpik. Ang palatandaan, may kaliskis at palikpik. So anumang uri na walang palikpik at kaliskis, hindi mo pwedeng kainin. Squid. Bigyan ko kayo ng sample. Bakit ang shells hindi makain? Sinabi ng Diyos, walang kaliskis at walang palikpik. Ano ang kinakain ng shells? Bato. Ano ang trabaho nila? Kung mayroong basuriro sa atin, sa dagat sila yung basuriro. Sa lupa, mayroong basuriro din sa lupa sa mga hayop. Yung baboy kumakain niya ng mga
Putik. Maliban doon, ano yung nilalagyan, pinapakain natin ng mga, hindi pa, yung hayop na para mahuli natin, pinapakain natin siya ng mabaho. Damog. Brasil. Ha? Ugasan. Bayawak. So yung bayawak ay isa sa mga basurero yan sa lupa. Kaya sila kasamang nilikha ng Diyos kasi sila yung pag may patay na mga hayop, sila yung kakain. Kasi paano na lang kung walang bayawak, lahat ng namatay na mga hayop, di grabing baho. Kaya mayroong tagakain at yun ang purpose kung bakit sila nilikha, hindi po para pagkain. Dito naman, ang shells, ang crabs, ang shrimps, lahat ng kinakain yan ay sinasala nila yung buhangin. Kaya mapapansin nyo sa shells, pagtanggal nyo ng sinisip-sip nyo, malalasahan yung buhangin. Kasi ang buhangin, sinasala nila sa ilalim. Ngayon, pansinin nyo rin, pag magsabi yung BFAR, ano yung BFAR? Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So sila yung nagbabantay sa mga dyan sa dagat. So pag magsabi sila, huwag kayong magkain ng shells na galing dyan sa Barangay San Jose. Kasi bakit? May red tide. Bakit? Ano ba yung red tide? Yung red tide, lason. Lason na nakuha nila doon sa dagat mismo. Kasi sila yung sumisipsip. Kaya ang shells ang unang tinatamaan pag mayroong mga lason. Kasi sinisipsip nila yung tubig o yung dagat. Sila yung nagpo-purify. Kaya yun po ang palatandaan. Walang kaliskis, walang palikpik. Ano oras na kin? Yun po ang ano. Mag-8 na. Ayun. 8 na kin. Ito. Akin. Sabi dito, anumang walang kaliskis at walang palikpik ay huwag ninyong kakanin. Ano ito? Ay marumi nga ito sa inyo. So marumi pala sa atin yan. Bakit? Sarap-sarap pala na. Alam nyo, sa totoo lang, nung bago kami dito, yung shells yung bumubuhay sa amin. Kaya nung malaman ko na hindi pala, marumi pala sa katawan, so inalis ko siya. Kahit walang ulam, di bali lang toyo mantika. Yes, ay sir. Kaysa kakain ka ng marumi sa ating katawan. So ano pang sinabi dyan? Ano na lang natin yan. Sabi niya, minsan tinatanong tayo, hindi para lang sabadista kasi yan yung mga utos na yan sa Old Testament, para lang yan sa mga Hudyo, para sa Badista. Ngayon ang sinabi diyan, walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o Malaya man, walang nagiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo. At kung kayo kay Kristo, kayo ngay binhi ni Abraham at mga tagapagmana sa pangako. So ibig sabihin, pag naniniwala tayo kay Kristo, lahat ng instruction niya sa Hudyo ay kasama din tayo na binibigyan ng utos. So yun po yung sa atin. Ano pa? Ano pa ang ayaw ng Diyos na? Alak. So pasinsabi po sa mga umiinom kasi ibinilin po talaga ng Panginoon niya sa atin na ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo, at sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Mapapansin nyo pag lasing ka, di ba, kahit lasing ka, ang dami mong sinasabi, ako, ang bahala dyan. Yung si kayang-kaya ko yan. Mga ganun, di ba, lagi natin inalo. Pag umiinom, kahit sino pang attorney ang painumin nyo pag nalasing yan, hindi siya matino. Kasi bakit? Ano pa ang mga niyan? Sabi niya, ang iyong mga mata ay titingin ng mga katuwang bagay. Sabi niya, pag lasing na, sabi niya, lalo na pag may asawa na, ang asawa ko talaga, ang ganda-ganda na eh. Yung girlfriend ko, ang ganda ngayon eh. Kasi, yung paningin niya, iba na. At sabi niya, at ang iyong puso ay nagbabadya ng mga mandarayang bagay. Nasabi ka na, walang problema. Yung bituin na yan, susungkitin ko yan. Ibibigay ko sa'yo. Marami ng panata. Kasi yung puso niya, mandaraya na. Tapos sasabihin niya, usap kayo ngayon. Pare, bayaran mo naman ako. Walang problema, bukas bigyan kita. Tapos kinabukasan, tanungin mo, pare, yung sinabi mo, may sinabi ba ako?
So ganyan. Nagbabadya ng mandarayang bagay. Kaya, yung mga nalulung dyan, so, nasa inyo na po yun kung gusto nyo. So, tingnan nyo. Anong mangyari? Ano pa ang ayaw ng Diyos na gagawin natin? Ayan kasi, tingnan nyo ha. Yan po ang dulot pag panay ang lasing mo. Ganito po ang mangyari sa iyong atay. Ang atay na malusog, ganyan. Ang atay na may sakit, ang atay na may tama, ganito po. At nakukuha yan sa pag-iinom. Dahil yun sa pag-inom. Pulutan, inom, alak, naluluto yung atay natin. So yun po ang nangyari. So gusto nyo ba na isang araw? Anong sakit? Na yung atay niya na liver cirrhosis. Alin yung liver cirrhosis? Saan nakuha? Sa pag-inom ng alak. So yun po. Ano pa? Sigarilyo na naman. Uy, buntis na nga. Kaya mapapansin nyo may mga anak na yung mga anak na mayroong may mga damage. Yung mga kamay niya may kulang, yung iba naman sobra. Kasi nga dahil diyan sa bisyo. So ano po ang dapat anong dapat nating gawin diyan? Anong dapat nating gawin diyan? Okay. Anong dapat nating gawin? Hindi atay ang tatamaan sa iyo diyan. Baga. Yung ang galing nga. Ang galing. So baga pala ang tatamaan naman yan, hindi yung ay kung umiinom ka. Tapos naninigarilyo pa. Nako. Liver na baga. Atay at saka baga ang tatamaan sa iyo. Yun po ang ay kumakain, pulutan niyo pa karne. Nako. Pagdating sa daming damage. Pati yung mo yun. Kaya mapapansin niyo po, maraming kabataan na dapat sana ang edad nila ay mag-abot ng 90, 70, ngayon mga 20 plus, 30, 40, patay na. Kasi nga, dahil sa abuso sa katawan. So, ito, anong sabi ng Panginoon dyan? Kung hindi ninyo didinggin at kung hindi ninyo ilalagak sa inyong puso upang bigyan kalahatian ng aking pangalan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, magpapasapit nga po ng sumpa sa inyo. So yung sumpa po, pag patuloy tayo sa ating bisyo, magkakasakit ka. Ayun po ang sumpa. O yan. Sabi sa Isaiah 66 verse 17, silang nagpapakabanal at nagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan, sa likuran ng isa sa gitna. Anong kinakain nila? Sino magbasa? Nagsisikain ng laman ng kasuklam-suklam at ng Daga. kumakain ka ng baboy. Pero hindi ka kumakain ng daga. Pareho lang ang dumi na nakukuha mo sa kanya. Akala natin, kadiri yung daga. Yung pala yung dumi na mayroon sa mamoy. Ganun din ang meron sa daga. So, nakakalukot. Kaya ano sabi ng Panginoon? Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. So, yung kumakain ng marumi. Kaya kahit tayo hallelujah, praise the Lord. Yung kinakain natin ay marurumi. Sa tingin nyo, katanggap-tanggap tayo sa Panginoon. Hindi po. Pero hindi ko po sinabi na yung mga nag-hallelujah, praise the Lord, na hindi pa nila alam, inuunawa sila ng Diyos. Di ba minsan tayo pag mayroong nakapanakit sa atin, hindi naman niya sinasadya, inuunawa natin sila. Ganun ang Diyos sa atin. Sa mga panahon na hindi natin alam yan, inuunawa tayo ng Diyos kahit kain tayo ng kain. Kaya lang pag nagkasakit tayo, dun niya tayo ginigising. Na kailangan mag-isip ka na, malaman mo na mali pala ang ginagawa mo. So anong mangyari pag hindi natin niwalhati ang Diyos? Sabi sa mga gawa, at pagdakay sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon sapagkat hindi niya ibinigay ang kalahatian sa Diyos at siya'y kinain ng mga uod at nalagot ang hininga. So gusto nyo ba yun? Pag nalagot ang hininga nyo, uurin din tayo eh. So, anong gagawin natin? Ingatan na lang natin ang buhay. Ano pa ang kasunod? Sabi niyan, sino ang nagmay-ari sa atin? Sa unang Korinto chapter 6 verse 9, o hindi ba ganin nyo nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo
na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Kaya hindi pala natin pag-aari yung ating katawan, kundi pinahiram lang sa atin. E paano kung bawiin na? Kaya hindi po titira ang Espiritu Santo sa atin kung marumi po ang ating katawan. Mapapansin nyo sa panahon ng ating Panginoon, mayroong inalihan ng demonyo. Alam yung inalihan ng demonyo? Yung sinaliban, nisapian ng masamang espiritu. So nung sinapian siya ng masamang espiritu, ano ang pakiusap niya? Sabi nung masamang espiritu na sumapi doon sa tao, dahil nakita niya ang Panginoong Kristo, sabi niya, pahintulutan mo akong pumasok sa mga baboy. Doon pumasok yung mga masamang espiritu sa baboy. Bakit? Kasi marumi ang... Kaya mapapansin nyo rin, kahit magtanong-tanong kayo, yung mga tao, yung mga lalaki, babae, mga bata, matanda man na sinasapian ng masamang espiritu, tanungin mo sila kung kumakain ba sila ng baboy o hindi. Makikita nyo na lahat halos na sinasapian ay kumakain ng kasi marumi yung ating katawan. Kaya madaling susapi ang masamang espiritu sa atin. So, ano pa dyan? Sabi niya, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan ng Diyos. So, binili pala tayo. Sinong nagbili sa atin? Ang Diyos. Binili tayo ng Diyos. So, sasayangin ba natin yung buhay natin, yung ating katawan, dahil lang sa panandaliang kasiyahan? Hindi po. Hindi po. Tapos, pagdating ng araw ay lalangoy-langoy tayo doon sa apoy na nakahanda. Pero, laging sakit yan. Kaya sabi niya, at inyong makilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. So, ngayon lang natin nalaman ang katotohanan. Siguro magising tayo, nasa inyo din po yon kung susundin nyo o hindi. Kasi ang kagandahan naman yon, binigyan kayo ngayon ng kalayaan, nalaman ninyo. Nasa iyo pa rin ang choice. Kung susundin nyo, so mapalad kayo. Kung hindi naman, so kayo pa rin naman nanagot niyan. So sa pinakahuli natin babasahin, sabi dito, sinong gustong makapasok sa kaharian? Last na po atong babasahin natin. So basahin ko muna. Ano ang requirements at sino yung hindi makapasok? Sabi dyan, o hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Sino yung maliko? Yung hindi mabuti, yung gumagawa ng masama, yung mga nangungupit, nagsisinungaling. So sila po yun. Huwag kayong padaya. Sabi dyan, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga lunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. So sila po, ang sabi na Panginoon, hindi makakapasok sa kaharian. Sabi pa dyan, ni ang mga magnanakaw. Mayroon bang papasukin sa langit na magnanakaw? Wala. Ni ang mga masasakim, yung mga taong na, hindi, akin lang ito, akin lang yan. Yung mga masasakim. Ni ang mga, ano pa? Ang mga mangla, kasama po ang manglalasing. Bakit po hindi papasukin sa langit ang mga manglalasing? Kasi sa langit wala nang alak. Eh paano kayo doon? Hindi kayo masaya doon kasi wala nang alak eh. Ni ang mga mapagtungayaw. Ano pong mapagtungayaw? Yung nagmumura po. Ang sabi niya, kasama sa hindi makapunta sa kaharian ng Diyos yung nagmumura. Dati po alam nyo, ang mga tao dati pag nagmura, galit sila. Pero ngayon maririnig nyo, normal na sapad, nagmumura na. So ibig sabihin ngayon, yung mga nagmumura, so nasa inyo na po kung magpapatuloy kayo. So ano pa? Ni ang mga manlulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So lahat po ng binasa ko ay hindi po yan magmamana ng kaharian. Hindi po ako may sabi, binasa lang po natin. At ito yung pinakalas natin. Kaya nga mga kapatid, ipinamanhin ko sa inyo na alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. So, pag nilinis pala natin ang ating katawan at hindi tayo naggawa o nag-acquire ng mga bisyo, anong sabi ng Diyos?
hinihain pala natin siya bilang pagsamba sa ating Diyos. So sana mayroon kayong natutunan yung sinabi ng Panginoon sa atin na dapat nating huwag kainin, ano yung marumi at ano yung malinis, dapat po nating sundin kung gusto nating humaba ang buhay at makapasok sa kaharian na sinasabi po ng Panginoon. So, diyan po tayo magtatapos.